Actually, yung pagtitinda po talaga, minsan sa isang linggo, nakaka-2, 3 plako po talaga ako. Iniikot ko. Kakaswerte niya, Daddy, na ano niyo ako yan eh. Nadaanan pa ulit. Oo, kasi marami tayong mga kababayan na nagsasabi, nagme-message, nagpi-PM sa akin na balikan daw kita. Kasi yun nga, naging interesado sila dun sa sagot mo na kung ikikwento mo ang buhay mo yung mahaba. So at least ngayon, mga kababayan, nalaman natin, alam mo, Camille, hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Hindi porkit bumagsak tayo or nag-build tayo ngayon, ay wala ng chance para bumangon. May hinihahandang magandang kapalaran si God para sa iyo. Oo. Kumbaga, binigyan kanya ng pagsubok para pag dumating ka na sa puntong iyon, ay matibay ka na, matatag ka ng harapin ang lahat. Kaya wag mong iisipin, wag tayong magda-doubt kay God kung ano man ang binibigay niya sa atin. Basta ang sinabi ko, gawin natin yung mga bagay na hindi tayo nakakaapak ng ating kapwa, mapamaliit ang kita, basta nakakaraos. Malay mo. Ayan mga kababayan, umiiyak na Ate Camille, pero ayan, sana itong buhay ni Ate Camille ay naging magandang halimbawa sa ating mga kabataan na makakapanood nito. Kaya mga kababayan, kung sino man po yung nakakapanood yan, mangyari lamang po, pakishare din po yung videos natin na maging aral tong buhay ni Ate Camille na hindi araw-araw Pasko. Ayan. Kaya kung may biyayang dumarating, lagi tayo mag-iisip ng ating future. Gaya ng sinabi ni Ate Camille, hindi niya inaasahan na dumating sa buhay niya yung maganda, marangya. Dahil first time niyang makatanggap ng mga ganun, sabi niya, binigay niya sa lahat sa pamilya niya. Lahat ng hiling, ganun. Opo, lahat po talaga. Ultimo yung mga kapatid ko po. Kahit di nila birthday, may regalo pa rin ako. Kumakain ka. Talaga pong nung nandito kami, sa isang bahay po kami nakatira. Magkakasama kayo. Kinupkup ko po yung kapatid ko. Tapos yung mama ko lang po, naghiwalay sila ng bahay ni Papa. Kasi po, naghiwalay po sila. Kaya yung mga kapatid ko po talaga is nasa akin. Ako po nagpapaaral. Yung 3 kong kapatid, kasi yung 2 kong kapatid, yung isa po, may asawa na po. Ngayon po, ako single mama ko, wala naman po akong asawa. Sa akin po sila nakatira. Ako nagpapaaral, ako lahat. Tapos simula nga po noon, nag-pandemic. Nawala. Ultimo, sa pagbabayad po ng bahay namin, sa pagbabayad po ng tirahan namin, wala na rin po akong maibigay. Wala na, nagkautang-utang na po ako, lahat-lahat. Kaya ginawa ako nung time na yun, nag-decide po ako na mag-extra income ako, konting puhunan lang siguro, pwede. Buti nga po nauso yung TikTok yung magbebenta ka ng mga, magre-reseller ka. Tapos pag nag-reseller ka, mayroon naman papasok sa'yo kahit papano. Doon po ako doon po ako umaasa hanggang ngayon. Tsaka, kahit papano, pandagdag, no? Ipon-ipon. Kaya nga tama yung sinasabi mo, kailangan mo dumiskarte, kailangan mo maging matatag para sa iyong pamilya, para sa future ng anak mo. Yun mga kababayan, no? Sa pag-uusap namin ni Ate Camille, lalo akong napahanga kasi naging totoo siya sa atin. Hindi ko inaasahan yung kanyang trabaho before, pero nagigaya na aking sinabi, naging totoo siya sa atin, kwento niya ang lahat, hindi siya nahiya. Kumbaga, although wala naman talaga mga kababayan, hanggat gaya na aking sinabi, hanggat wala tayong inaapakang tao, go tayo. Pero Camille, hindi pa naman huli ang lahat. Maraming pagkakataon pa na ibibigay si God, kaya laban lang tayo, no? At syempre mga kababayan, wala naman siguro talaga tayong magagawa dahil yun ang napasukan niya, yun ang nahanap niyang trabaho. Pero pwede tayong maghanap ng iba ng paraan, no? Opo. So, tsaka hindi po kasi regular na trabaho yun. Habang bata ka pa, pag pinag-aaral kayo ng magulang nyo, maswerte kayo pag pinag-aaral kayo ng magulang nyo. Magtapos kayo para makahanap kayo ng magandang trabaho. Yung talagang may pagmamalaki nyo. Hindi, kasi pag nagkapamilya kayo, tulad ko, ako may anak ako. Kung babalik ako sa ganong trabaho, yung anak ko kasi,
magtatanong. Matatalino ng mga bata ngayon. Hindi na natin sila kayang pagtaguan. Kaya mas pinili ko na lang din na mag-extra Bagong income po. buhay. Magbagong buhay, maghanap ng ibang trabaho. Saka hindi po, sa lahat ng kagaya ko na pumapasok sa ganun, hindi habang buhay, bata ka, maganda ka, hindi naman po ako nagja-judge sa mga ganyan kasi yun po yung pinanggalingan ko. Opo. Hindi ko rin po kinakahiya. Yung akin lang po is mag-save ng pera habang nandyan din yung blessing. Pahalagahan nila yung pera. Kasi ang pera nauubos. Nauubos ang pera. Mas masakit pag bumagsak ka. So ayan mga kababayan, marami na tayong nalaman sa buhay niya pero hindi pa nakakain, pakainin. Wala pa yung pagkain? Andiyan na, okay. Ito na. Kain na. Dads, kala ko ba tuturuan niyo ako mag-vlog? Kaya nga kanina nagtaka ako, di ba naano po kayo, nadaanan niyo. Kala ko kaya niyo ako binalikan kasi aampunin niyo ako. Sige. Ampunin talaga. Extra income lang kahit palitan ko yung editor niyo. Mga kababayan, mga kabarangay, after niyang umiyak, nangungulit na. Ganun ba talaga kayo doon? King Koy, ganun? Ako po, Sa bagay, no? sa Asaran. karakter ko. Kasi kung hindi ako magiging masaya, isipin ko lahat ng pinagdaanan ko. Baka makita niyo ako dyan sa sa kalsada, ganun. Oh my God! Ganun ako dahil. Awag. Kurong-kurong na ako. Labanan natin lahat, no? Kain muna tayo. Bago natin tanggalin yung driver. Sige po. Ako din na po siya. Risky! Halika. Ano masasabi mo? Halika rito. Dito ka. Ayan. Mga kababayan, sabi ni Camilo, tanggalin na raw yung driver. Joke lang naman. Sige, sabi mo eh. Kaya ko na to. Ayan mga kababayan, nagjo-joke lang si Ate Camille. Pinapasaya lang niya tong ating mga kasama namin. Mga kababayan, sa palagay nyo, masayahin siya. Pag-isipan natin kung anong mga pwede pa nating itutulong dahil ang Team Daddy Frankie ay walang ibang intention yan kundi makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. As long as kaya namin, kahit sa maliit na paraan, basta makatulong kami, masaya po kami. No? So mga kababayan, sabayan nyo po kami sa oras na ito. Sana po may pagkain din po kayo dyan sa inyong lamisa, sa inyong hapagkainan. Sandok na po at sabay-sabay tayong mananghalian. So yun mga kababayan, after naming mag-lunch at after mga pagkwento ni Camille, iahatid na lang namin siya mga kababayan hanggang sa kanyang bahay. Ayan, at salamat Camille. Siyempre, bago ka namin ihatid, bigyan natin siya ng kaunting tulong financial, no? Thank you 1, po. 2, 3, 4, 5,000 kami. Pagpasensya mo na yan. Sana makatulong yan sa'yo, ha? Maraming salamat po. Tsaka sa lahat po ng sumusuporta kay Daddy Frankie. Sana lumaki pa po yung channel ninyo. Oh, thank you. Madami pa kayong matulungan na kagaya ko. Tsaka salamat po and God bless din po. Maraming salamat po. Yun, thank you. God bless din sa'yo. Tuloy mo lang yung buhay. Ano't ano man ang hirap, basta tuloy lang. Laban lang, no? Yes. Ayan. So once again mga kababayan, maraming salamat po. Ayan, Team Daddy Frankie. Ayan, shout out sa mga kasamahan ko ngayon na nandito. Salamat at masaya ako. Thank you Lord. Kasi may natulungan na naman tayo sa araw na ito. Hindi matatapos yung isang araw ng Team Daddy Frankie na wala tayong matutulungan. So once again, thank you po. Peace. Love you all po.